malapit na balita ngayong tanghali. Bagyong Egay, napanatili ang lakas habang nananalasa sa Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Malalakas na ulan at pagbayo ng hangin nararanasan sa Cagayan. Ilang mga probinsya binaharin dahil sa Bagyong Egay. NDRRMC nakapagtala na ng isang kumpirmadong nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa Filipino community sa Kuala Lumpur, Malaysia. PBBM makikipagpulong sa Malaysian business groups. At Team Pilipinas tinalo ang New Zealand sa FIFA Women's World Cup. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 26, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Napanatili ng Bagyong Egay ang taglay nitong lakas habang nananalasa ngayon sa area ng Northern Luzon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, may report si Ray Pelayo live. Ray, ano na ang latest dito sa Bagyong Egay? Ella, sa ngayon ay kasalukuyan pa rin na nananalasa itong bagyong ang si Egay at nasa typhoon category pa rin ito, no? Yung kanyang taglay na lakas ng hangin nasa 175 kilometers per hour. Pero kaninang alas 10 ng umaga ito ay namataan pa rin dyan sa may coastal water ng Apari, particular sa isla ng Dalupiri, sa part pa rin yan ng Cagayan. At yung kanyang pagbugso, medyo malakas pa rin, 240 kilometers per hour. At ito kumikilos pa southwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, patuloy naman na mararanasan yung malalakas na mga pagulan, lalo na sa mga lugar na nakataas ang wind signal number 4, particular dito sa may northeastern portion ng Cagayan. Kasama na dyan yung Babuyan Islands at yung northern portion ng Apayao at yung northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 sa may area ng Batanes, yung nalabing bahagi ng Cagayan, nalabing bahagi ng Apayao, yung northern portion ng Kalinga, yung northern portion ng Abra at nalabing bahagi ng Ilocos Norte, yung northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa Isabela, nalabing bahagi ng Kalinga, sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalabing bahagi ng Abra, nalabing bahagi rin ng Ilocos Sur, La Union at northern at western portion ng Pangasinan. Ang signal number 1 nakataas pa rin sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, nalabing bahagi ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan. Signal number 1 din sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern portion ng Batangas at northern at central portion ng Quezon. Kasama na dyan yung Polillo Islands, yung Camarines Norte, dyan sa may area ng Bicol at yung northern portion ng Camarines Sur at yung northern portion ng Catanduanes. Sa mga lugar nakataas ang wind signal number 4 and 3, ay patuloy po na makakaranas ng masungit na panahon, samantalang yung lugar na nakataas ang wind signal number 2, yung kulay dilaw na yan, nakita yun sa mapa, yan naman po ay makakaranas ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Dito Ella sa Metro Manila, kung saan nakataas din ang wind signal number 1, ay naranasan natin yung paminsan-minsan ng mga pagulan at meron ding bugso ng hangin. Ang bagyong si Egay naman, expect natin na bahagyang hihina sa mga susunod na oras habang posible naman itong lumabas sa Philippine Air Responsibility bukas ng umaga. Ella? Alright, maraming salamat. Ray Pelayo, live na nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Patuloy pa rin na nakararanas ng malakas na hangin at tuloy-tuloy na mga pagulan ang bayan ng Apari, Cagayan dahil sa Bagyong Egay. Mula sa Apari, Cagayan, kumuha tayo ng update kay Alan Manansala live. Alan, ano na yung latest dyan sa Apari? Yes, Aga, dito nga sa aking lokasyon ay nararamdaman na ang malakas na hangin at pagbuhos ng ulan. Dulot pa rin yan ang Bagyong Egay na kung saan simula, base na rin Aga sa mga sinasabi ng ilang mga residenteng nakausap natin dito ay simula
kaninang madaling araw ay naramdaman na nila ang malakas na paghangin at pagbuhos ng ulan dito sa Apari, Cagayan. At base na rin sa ilang mga residente, pasado alas 6 ng umaga ay malakas na ang naranasan nilang pagbayo ng bagyong Egay. Dito sa Barangay Maura, karamihan sa mga sinira ng bagyo Aga ay ang mga bahay na yari sa light materials. Sa tala ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 9 na barangay ang apektado ng bagyo, kung saan 5 evacuation centers ang na-utilize at pansamantalang ginagamit ngayon ng 81 pamilyang inilikas dahil sa bagyo. Kabilang na dyan, Aga, ang pamilya ni Aling Celia Siriban na nasa Apari Gymnasium. Aniya, hindi niya alam kung may bahay pa siyang uuwian matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan at pagbaha sa kanilang lugar. Kaya pakiusap nito ay ang agarang ayuda at tulong mula sa local government unit na maaaring maibigay sa kanila, lalo na't apektado sila sa pananalasa nitong bagyong Egay. At dito nga sa aking lokasyon Aga, lalo na dito sa bahaging ito, ay makikita natin ang ilan sa mga bahay na sinira ng bagyong Egay. Kabilang na dyan itong mga hilera ng bahay na ito. Karamihan dito Aga ay nawala ng bubong ng ang kanilang mga bahay. Gayon din sa bahaging ito, talagang makikita natin Aga yung pagtanggal ng pagkasira ng mga bubong. Kahit nga ito Aga ay yari sa mga yero, pero wala pa rin nakikita natin na talagang dahil sa lakas na rin ng bagyong Egay ay makikita sira-sira yung kanilang mga bahay. May ilang mga kababayan nating mga residente na nasa bahaging ito nag-aantay na pagtila ng malakas na ulan at nag-aantabay na rin. Karamihan sa mga hinaing nila Aga, ayuda mula sa gobyerno ang gusto nilang iparating dahil nga sa epekto ng bagyong Egay na naranasan nila dito dyan sa bayan ng Apari, Cagayan. Aga. Si Alan Mananzala from Apari, Cagayan. Nagdulot agad ng malawak na pinsala ang super bagyong Egay sa lalawigan ng Cagayan. Natuklap ang mga yero ng waiting shed ng elementary school. May ilang puno rin ang natumba at nasirang mga halaman dahil sa lakas ng hangin. Nagsagawa naman ng clearing operation sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at pulis sa bayan ng Bugay. Tinabas na rin ng mga tauhan ng Cagelco ang mga sanga na tumatama sa mga linya ng kuryente sa Tuguegarao City. Sinimula na rin ang clearing operation sa mga nabuwal na puno na nakaharang sa kalsada sa Santa Ana, Cagayan. Sa bayan ng Gonzaga, naka-standby na sa evacuation center sa mga relief goods para sa mga nagsilikas na residente. Nasa 1,422 pamilya naman ang inilika sa Bagao dahil sa banta ng landslide at baha. Pinasok naman ng abot-tuhod na tubig baha ang ilang bahay sa Santa Teresita, habang mahigpit na binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng bayan ng Tuaw ang Chico River, bunsod ng tumataas na level ng tubig. Gayon din ang Pinakanawan River na umapaw na dahil sa malalakas na ulan. Matagumpay na nailigtas ang 3 individual sa Barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Natrap ang mga ito sa kanilang bahay matapos mabagsakan ng malaking puno noong kasagsagan ng paghagupit ng bagyong Egay kagabi. Magkatuwang ang lokal na pamahalaan, Bureau of Fire Protections sa rescue operations. Sa ngayon, ligtas na ang mga biktima. Sarado ngayon sa mga motorista ang 9 na kalsada sa Cordillera Administrative Region dahil sa lakas na mga pag-ulan at hangin na dala ng bagyong Egay. At para sa detalye, may report si Grace Flores live. Grace, ano nitong mga kalsada na hindi madaanan ngayon dyan sa Cordillera? Yes, Ella, magandang tanghali. Sarado pa rin nga ang mga sumusunod na kalsada dahil nga sa landslide at rockslide.
Sa bayan ng Baoco Mountain Province, sarado ang Mount Data Cliff, Munamon Sur, Baoco Mountain Province. Ang poblasyon Baoco dahil sa sinking area, Banao, Ginzadan, Sitio, Baang, Banao, maging ang Sinto, Salin, Sadsadan Road, Baay, Baoco. Sa bayan naman ng Tadyan, sarado din ang Tadyan, Cervantes Road via Tuwita Jan. Sa Bontoc Mountain Province naman, sarado pa rin ang Bontoc-Banawi Road, lalo na sa Sitio, Finyu, Samuki at Bontoc-Kalinga Road. Sarado rin ang kalsada sa Napua, Olno, Dumanigdig at sa Bunayan sa Sitio Tudi sa bayan ng Sabangan Mountain Province dahil sa naitalang landslide. Ella, ayon kay Frankie Cortez, ang Chief of Operations ng Office of Civil Defense Cordillera, ay nasa 143 families o katumbas ng 448 individual ang apektado ng Typhoon Egay. Sa ngayon ay wala pang naitatalang casualties gaya ng namatay, nasugatan o nawawala na naitatala sa Cordillera Administrative Region. May naitalang isang partially damaged na bahay sa Baguio City dahil sa nabagsakan ito ng punong kahoy bunsod nga ng malakas na hangin at ulan na dala ng bagyong Egay. Kansilado rin ang domestic flights sa Luacan Airport. Samantala, kahit wala pa sa normal high water level ang Binga at ang Buklaw Dam, ay nagsagawa na sila ng preventive release kung saan nagbukas sila ng tig-isang gate. Yan muna ang update live mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Inilikas ng Philippine Coast Guard ang ilang mga residente sa probinsya ng Ilocos Norte na apektado ng bagyong Egay. Sa mga larawang ibinahagi ng PCG, inirescue ang mga residente na natrap sa kanilang mga bahay dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Inihatid ang mga ito ng PCG sa mga evacuation center. Bukod sa rescue operations, katuwang rin ang pwersa ng PCG sa repacking ng mga relief goods na ipamimigay sa mga residenteng apektado ng bagyo. Isa ang naitalang nasawi habang dalawa naman ang sugatan dahil sa epekto ng bagyong Egay. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of July 26, mayroon ng mahigit sa 44,000 mga pamilya ang apektado ng bagyo. Habang may ilang mga bahay at tulay rin ang nasira dahil sa malalakas na pag-ulan at pagbayo ng hangin. Sa ngayon ay patuloy na nakamonitor ang NDRRMC sa epekto ng bagyong Egay. Suspindido ang klase at trabaho sa opisina sa ilang lugar ngayong araw dahil sa masamang panahon dala ng bagyong Egay. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspensyon ng klase, all levels, ang Pasig City, Taguig City, Angeles City, Bacolod City, Cabanatuan, Nueva Ecija at Laguna. Wala rin pasok sa klase at trabaho ang probinsya ng Cagayan, Etiague, Isabela, Rizal, Occidental, Mindoro at Santiago, Isabela. Kansilado rin ang pasok sa mga paaralan at opisina ng gobyerno sa Ilocos Sur, Kalinga, La Union at Pangasinan. Sa ngayon ay patuloy na nakararanas ng malalakas na pag-ulan at hangin ang ilang mga lugar lalo na sa may Northern Luzon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong ng pamahalaan sa mga lugar na maapektuhan o naapektuhan ng Super Typhoon Egay. Sa kanyang mensahe na ipinost sa social media, sinabi ng Pangulo na nakahanda na ang mahigit 173 million pesos na standby funds at ang food at non-food items. Nakadeploy na rin anya ang search, rescue at retrieval personnel ng Armed Forces Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Naibalik na rin anya ang kuryente sa 93.53% ng mga apektadong munisipalidad. Tinitiyak naman ng Pangulo na magiging maayos ang kalagayan ng 38,991 na mga pamilya na apektado ng bagyo. Roundup Balita. Matapos ang deadline kahapon, made-deactivate na ang mga hindi naparehistradong SIM. Ngunit ang mga gumagamit nito ay may 5 araw para sa reactivation.
Ito ang sinabi ni Department of Information and Communications Technology, Secretary Ivan John Uy, base sa Implementing Rules and Regulations ng SIM Registration Act. Nakasaad sa naturang batas na kapag nabigo na maiparehistro ang SIM sa itinakdang deadline ay otomatikong deactivated ito. Sa kabuuan ay mayroon ng 105,917,844 na rehistradong SIM sa buong bansa. Ang Smart Communications ay may mahigit 49 million na subscribers, mahigit 48 million sa Globe at lagpas 7 million subscribers sa DITO. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na naka-on leave si Presidential Advisor Communications at Filmmaker si Paul Soriano. Ayon sa PCO, on leave si Soriano dahil sa personal na dahilan. Si Soriano ang direktor sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit sa ikalawang SONA noong Lunes ay hindi na siya ang naging direktor nito. Dumating na ang ilang atleta mula sa iba't ibang rehiyon na lalahok para sa Palarong Pambansa 2023. Ang Marikina City ang host ngayon para sa venue. Ang tema ngayong taon ay Batang Malakas, Bansang Matatag. Gaganapin ang opening ceremony sa July 31, habang ang competition proper ay sa August 1 hanggang August 5. Muling magbabalik ang Palarong Pambansa matapos pansamantalang matigil ng 3 taon dahil sa COVID-19 pandemic. Nakararanas ngayon ng malawakang pagbaha ang Bacolod City dahil sa mga pag-ulan na nararanasan dahil sa bagyong Egay. Kaugnay nito, aabot na sa 1,000 mga pamilya sa syudad ang inilikas. At para sa detalye, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta yung kalagayan nitong mga evacuee? Hanggang ngayon ay mananatili muna sa mga evacuation centers sa Bacolod City ang mga evacuees dahil hindi paligtas na bumalik sa kanilang tahanan dahil merong tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog dyan sa bahagi ng Bacolod City. Mahigit 1,000 pamilya na o higit 3,000 individual sa Bacolod City ang inilikas simula kahapon dahil sa malawakang pagbaha sa lungsod dulot ng Typhoon Egay. Sa ulat ng Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, mula sa 14 na barangay, naging 8 barangay na sa lungsod ngayon ang binaha kung saan umabot pa sa hanggang lieg ang baha. Batay sa kanilang monitoring, nasa kritikal ang 2 ilog sa lungsod dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bagamat nagpatupad na ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan, marami pa ring mga residente ang hindi lumikas kaya natrap sila sa loob ng kanilang mga tahanan, lalo na dyan sa barangay Pahanukoy na abot hanggang lieg ang tubig baha kaya hindi makalikas ang mga maliliit na bata at kinailangan pa silang i-rescue ng mga bombero. Sa barangay Singkang Airport naman, isa-isa ring binuhat ng BSP ang mga matatanda. Isang bahay rin ang inanod ng rumaragasang tubig baha pero maswerte namang nakalikas ang pamilyang nakatira rito. Suspendido na ang pasok sa paaralan at trabaho sa lungsod simula kahapon hanggang ngayong araw. Ilang lugar naman ang pinutulan muna ng supply ng kuryente. Sa ngayon tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief operation sa mga evacuees. Binigyan din sila ng mga folding beds at relief packs ng lokal na pamahalaan at Armed Forces of the Philippines. Namahagi na rin ng mga gamot sa sakit ng ulo, antibiotic at oral dehydration ang City Health Office. Samantala, 3 bahay naman ang nasira sa Sagay City, Negros Occidental. Sa bahagi naman ng bayan ng Valladolid, dyan pa rin sa Negros Occidental, 4 na mangingisda ang reported na missing matapos sumaob ang kanilang bangka kahapon. At ongoing ang search and rescue ng Philippine Coast Guard at mga otoridad dyan sa mga nawawalang mangingisda. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Lubog ngayon sa baha ang ekta-ektarya mga palayan at taniman ng sibuyas sa lalawigan ng Nueva Ecija, bunsod ng mga pag-ulan na dala ng bagyo. Nababahala naman ang mga magsasaka sa probinsya dahil karamihan sa kanilang mga tanim ay kapupunla pa lamang. Sa Pampanga naman, lalo pang nadagdagan ang mga barangay sa bayan ng Masantol at Macabebe ang lubog sa baha. Mula sa Nueva Ecija, may report si Nestor Torres live.
Nestor, ramdam pa rin ba ang bagyong Egay dyan sa Nueva Ecija? Yes, Ella, tama ka. Sa ngayon ay nararamdaman pa rin dito yung epekto ng bagyong Egay, yung hangin at itong pag-ulan dito sa lugar. At dito sa aking likuran, makikita rin natin na talagang kanina pa nga ay nararamdaman dito yung malakas din na hangin simula pa ito kaninang madaling araw. Kasalukuyang bumababa na ang tubig sa Nueva Ecija mula sa upper portion ng Rizal. Ayon kay Bernie Albaldez, Provincial Head ng Department of Agriculture Nueva Ecija, kasalukuyan nilang minomonitor ngayon ang pagtaas ng tubig sa mga bukrin sa bayan ng Saragosa, San Antonio at Cabiao. Sinabi ni Valdez na katatanim lang ng halos ng mga magsasaka sa probinsya ng kanilang mga tanim nang magkaroon ng dalawang magkasunod na bagyo. Pinangangambahan nila na maagos ang mga punla ng mga palay at nakatatanim lang ng mga magsasaka. Wala naman silang record na total damage dahil kasalukuyan pa rin nakararanas ng pag-ulan dito. Samantala, bukod sa Nueva Ecija, lubog ngayon sa baha ang 14 na barangay sa Macabebe at 6 na barangay sa Masantol. Mataas na rin ang tubig at malakas ang alon sa Pampanga River. Sa tala ng OCD Region 3, pangunahing apektado ay ang barangay Nigi sa Masantol kung saan lubog sa baha ang sitio Makaiman. Samantala, puspusan naman ang ginagawa ng OCD Region 3 na sa paglikas na sa mga ilang mga lugar na apektado ng pagbaha. Pinapayuhan ng mga residente na malapit doon sa mga coastal areas na kung maaari, kung tataas pa ang tubig doon sa lugar ng Masantol at Macabebe ay makabubuting lumikas na sila doon sa mga evacuation center. At yan mo tayong latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Kanselado ngayon ang ilang domestic flights bunsod ng masamang lagay ng panahon. Sa abiso ng Manila International Airport Authority, kabilang sa mga kanselado ang ilang flights ng Cebu Pacific na biyaheng Kawayan Isabela, Lawag, Ilocos Norte, Masbate, San Jose at Tuguegarao. Hindi rin muna makakabiyahe ang isang balikang flight ng Cebgo na Manila to Naga at Naga to Manila. Gayun din ang ilang flights ng Philippine Airlines na biyaheng Basco, Batanes, Lawag, Ilocos Norte, maging ang Cebu, Baguio, vice versa route. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight. Nakauwi na ngayong araw ang nasa 72 mga pamilya na inilikas kahapon dahil sa naranasang mga pagbaha sa Puerto Princesa City sa Palawan. At mula sa Puerto Princesa City, Palawan, humingi tayo ng update kay Andy Pagayona live. Andy, humupa na ba ang mga binahang lugar dyan sa Puerto Princesa? Yes, Ella, sa ngayon niya ay mahina na itong pagbuhos ng ulan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, maging sa ilang munisipyo ng Palawan. Umupa na rin ang baha, kaya naman pinayagan ng makauwi ang nasa 72 pamilya mula sa barangay Siksikan. Ng pag-ulat niyan ni Andy Pagayona. Nananatili pa rin stranded ang libu-libong mga pasahero sa ilang mga pantalaan dahil pa rin sa banta ng bagyong Egay. Gayunman, bahagyan ng nabawasan ang bilang ng mga stranded passengers kumpara kahapon. Mula sa Maynila, alamin natin ang update kay Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano pa ba karami yung bilang ng mga pasaherong stranded ngayon dyan sa mga pantalaan? Aga na nanatiling nasa 3,873 pa ang bilang ng mga kababayan nating stranded sa mga pantalaan sa 4 na rehiyon. Nagsimula na kasing magbiyahe ang mga barko sa Eastern Visayas at partial naman sa Bicol Region, kaya maraming bilang ng mga stranded na pasahero ang nakaalis na. Kahapon, umabot pa ito sa 11,252 ang bilang ng mga pasahero, truck driver, cargo helper ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Southern Tagalog at National Capital Region.
Sa Bicol Region, mula sa 6,671 na stranded kahapon, nasa 1,799 na lang ito ngayon. Sa Eastern Visayas Region naman, mula sa 2,739 na bilang, 15 na lamang ito ngayon na stranded sa Pantalan. Sa Southern Tagalog, mula sa 1,482, bahagyang umakyat ito sa 1,559 ngayong araw. At sa National Capital Region, mula sa 360 kahapon ay nasa 365 ito ngayon. Ayon sa PCG AGA, inaantay nila ang ilalabas na weather bulletin ng Pag-asa hanggang mamayang hapon dahil bumubuti naman na ang panahon at pataas naman na ang bagyong Egay. Bago sila magdesisyon kung tuluyan ang papayagang maglayag ang mga barko dito sa Manila North Port. Yan muna ang latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Samantala, balikan natin muli ang live report ni Andy Pagayona kaugnay sa mga nagsiuwian ng evacuee sa Puerto Princesa, Palawan. Yes, Andy, humupa na ba ang mga binahang lugar dyan sa Puerto Princesa? Yes, Ella, sa ngayon nga dahil sa paghina ng ulan dito sa lungsod at sa Puerto Princesa at maging sa munisipyo ng Palawan, ay humupa na rin ang baha. Kaya naman pinayagan na makauwi itong nasa 72 pamilya mula sa barangay Siksikan na inilikas kahapon dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Balik trabaho na rin ngayong araw ang mga tanggapan sa gobyerno, maging sa mga establishment sa lungsod. Ayon kay City Information Richard Ligad sa isang panayam, sinabi nito na bukas na ang tanggapan ng city government ngayong araw. Ayon pa kay Ligad, nakapagtala ang CDRRMO ng mga inilikas na pamilya na aabot sa 593 families o katumbas ng 1,802 na mga individual. Ang pinakamaraming nailikas na pamilya ay mula sa Lokbuan na umabot sa 143 families. Dahil kalimitan ng mga tirahan sa lugar ay mababa at nasa tabing ilog. Nakapaghatid na rin ng tulong ang CSWD at CDRRMO sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa lungsod. Samantala, nagpaalala naman ng city government sa mga residente sa lungsod, lalo na sa mga nakatira malapit sa mga ilog at mababang lugar, na kung lalakas ang ulan at tataas na muli ang tubig sa mga ilog, ay umalis na agad sa kanilang bahay at magtungo sa mga evacuation center. Ella, sa ngayon ay wala pang update ang City Agriculture Office kung gaano kalawak yung mga pananim na napinsala ng pagbaha dito nga sa Puerto Princesa. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Sa iba pang balita, nasa Malaysia na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang 3 araw na state visit. Sa kanyang unang araw doon, agad na humarap ang Pangulo sa Filipino community sa Kuala Lumpur. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagbisita sa Malaysia ay upang matiyak ang maayos na kalagayan ng mga Pilipino doon. Siyempre, kailangan natin patibayin ang relasyon ng Pilipinas at saka ng Malaysia. Unang-una dahil napakaraming Pilipino rito. At kaya kailangan natin tiyakin na lahat kayo ay naaalagaan at lahat kayo ay maayos ang kabuhayan at nabibigyan ng mga pagkakataon. Ayon kay Philippine Ambassador in Malaysia, Charles Jose, nasa 900,000 ang mga Pilipino sa Malaysia. Ngayong araw, inaasahang dadalo si Pangulong Marcos sa state welcoming ceremony na dadaluhan ni Malaysian King Al Sultan Abdullah sa Istana Negara o ang National Palace. Magkakaroon rin ng pulong ang dalawang lider na susundan ng state banquet, bilateral meeting kay Ibrahim at isang joint press briefing. Bukod dito, kakausapin rin ng Pangulo ang grupo ng Malaysian business leaders upang makakuha ng mga bagong trade at investment. Tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa tungkulin ng ilang police officers na isinasangkot sa iligal na droga. Pag-aaralan naman ng Department of Interior and Local Government
kung magsasampa ng kaso laban sa mga ito. Narito ang report ni Leia Ilagan. 18 opisyal ng Philippine National Police na kabilang sa nagsumite ng courtesy resignation noong Enero ang tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw. Ayon sa Presidential Communications Office, tinanggap ng Pangulo ang resignation ng mga ito batay na rin sa rekomendasyon ng National Police Commission Ad Hoc Advisory Group na nag-iimbestiga sa kanila. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., patunay lamang ito na hindi nagbibiro ang pamahalaan sa paglaban sa illegal drugs. Sana it's an eye-opener to each and every police officer. It's high time that we take our job seriously and when it comes to dealing with drugs. Nakasaad sa sulat ni General Acorda kay Pangulong Marcos na mula sa 753 nagsumite ng courtesy resignation. 735 dito ang inirekomenda ng 5-man team na huwag tanggapin ang pagbibitiw. Naniniwala naman si Justice Secretary Crispin Rebulla na walang legal issue sa naging hakbang ng Pangulo. Paliwanag pa ng DOJ official, voluntaryo naman ang pagbibitiw ng mga ito sa pwesto. Yung mga marami naman ang hindi rin naman nag-resign eh. Iyan naman ang gagawa naman paraan para sa ibang pamamaraan naman para sila naman itanggalin na sa posisyon. Hindi naman lahat nagbigay ng resignation. Meron din sumuway at hindi nagbigay ng resignation. Samantala, sinabi naman ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na pinag-aaralan pa ngayon kung may maisasampang kaso laban sa mga ito. Well, titignan po natin, no? Because ang pinag-usapan po natin dito ngayon is that there is first a voluntary resignation on their part. No? I mean, on that level, okay. Ngayon, yung ibang aspects, titignan po natin if it's really strong enough on that level for the criminal case. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng monetary reward ng Philippine National Police ang 13 informant na nakatulong sa pagkakaaresto ng mga suspect sa iba't ibang krimen na nagtatago sa batas. Nagpapasalamat naman si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga informant na nakipagtulungan sa mga otoridad. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ano-anong kaso yung nasolve sa tulong ng mga informant na ito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ang mga informant na ito ay nagresulta ng pagkakaaresto ng mga rape suspect, murder suspect at mga miyembro ng Communist Terrorist Group. Nasa 11.7 million pesos ang kabuuang reward na natanggap ng 13 informant. Pinakamalaking natanggap agay ang 2 informant na tig 5 milyong piso na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 miyembro ng komunistang grupo. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., malaking tulong sa anti-criminality campaign ng PNP ang pagbibigay ng reward sa mga informant. Kung tutuusin ay hindi aniya sapat ang monetary reward na ibinibigay ng PNP sa tulong na ibinibigay naman ng mga ito para maaresto ang mga pinaghahanap ng batas. Kaugnay nito, Aga, tiniyak ng PNP ang kaligtasan ng bawat informant sa pamamagitan ng pagtatago ng pagkakakilanlan ng mga ito. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Leia Ilagan. Natukoy sa isang pag-aaral ang bakas ng climate change sa July heat waves na nararanasan sa Europe, China at Estados Unidos. Nagbabala rin ang mga eksperto na halos lahat ng bansa hindi handa sa nakamamatay na matinding init ng panahon. Narito ang ulat ni Abby Valdez. Lumabas sa isang scientific study na virtually impossible ang heat waves na nararanasan ngayon sa Europe at Estados Unidos kung walang human-induced climate change. Mas tumindi rin ng 50 beses ang posibilidad ng heat wave sa China dahil sa global warming na resulta ng pagsusunog ng fossil fuels. Batay sa pag-aaral, nangangahulugan ng climate change na mas mainit ng 2.5 degrees Celsius ang heat wave sa Southern Europe.
Nagbabala rin ng mga eksperto na halos lahat ng lipunan hindi handa sa nakamamatay na matinding init ng panahon. Naka-highlight din sa ginawang pag-aaral ang kahalagahan ng pag-adapt ng mundo sa mas matataas sa temperatura dahil ito ay pangkaraniwan na. Giit ni Julie Arrighi ng Red Cross Red Crescent Climate Center, ang init ang isa sa pinaka-nakamamatay na trahedya. Kaya kailangan ng mga bansa ng heat-resistant na mga bahay, cool centers at pagtatanim ng mga puno sa mga lungsod. Ngayong July, naabot ang record-breaking temperatures sa mga bahagi ng China, Southern US at Spain. Milyon-milyong tao ang sumailalim sa red alert sa loob na ilang araw dahil sa extreme heat. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado ng gamitin ang swine fever vaccine sa Vietnam, partikular na ang Navet ASF Vac at AVAC ASF Live. Ang detalye sa ulat ni Lineth Bahe. Naglabas ng isang dokumento ang Ministry of Agriculture and Rural Development ng Vietnam bilang gabay sa paggamit ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Maaari nang gamitin ng mga lokalidad ang mga bakunang ito at magsasagawa rin ng evaluation sa pagiging mabisa ng shots kasunod ng pagbabakuna. Ang Navet ASF Vac at AVAC ASF Live ang dalawang bakunang gagamitin at inaprubahan ng mga otoridad sa Vietnam. Ito ang kauna-unahang bakunang inaprubahan laban sa ASF. Sa loob ng mahigit 100 taon, walang licensed commercial vaccine sa mundo laban sa ASF. Bago aprubahan ang bakuna, nagsagawa ng pilot program kung saan nasa 600 vaccine shots ang ini-administer sa iba't ibang bahagi ng Vietnam. At batay sa result noong July 2023, maayos ang kalusugan ng mga baboy na nabakunahan. On average, mahigit sa 95% ng mga ito ang mayroong mataas na antibody response. Kinumpirma ang resulta ng vaccine research ng isang independent assessment ng isang US Department of Agriculture delegation. Batay sa evaluation na ayon sa international standards ang Vietnam-made ASF vaccines. Samantala, magkakaloob naman ang suporta sa mga lokalidad at negosyo ang Vietnam's Department of Animal Health kaugnay ng paggamit ng bakuna at quality control. Gayon din, makikipag-ugnayan ng ahensya sa US experts para sa ibayang vaccine development. Lineth Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanghal na kampiyon ang Senate Sentinels sa UNTV Cup Executive Face-Off matapos patumbahin ang PNP responders. Full support naman ang Senado sa kanilang kupunan dahil ilang senador ang nanood ng kanilang game. Narito ang report ni Rina Villamor Camara. Nakuha na ng Senate Sentinels ang katatapos lamang na UNTV Cup Executives Face-Off Finals matapos ang mabigat na laban kontra sa kupunan ng PNP responders. Maagang nagpasikat si Senator Joel Villanueva para sa mga Sentinels na nagbigay ng 9 points para sa squad, samantalang sila Police Colonel Joshua Alejandro at Ireneo Dalugdog ang nagbigay din ng 8 at 6 points para makuha ang first quarter lead sa 20-10. Naging highlight ng second quarter ang triple threats mula kay Senator Bongo upang umabante ang Senate Sentinels 37-33 sa pagtatapos ng first half. Mas matibay na Senadong humarap sa second half. Si Senator Sonny Angara na nakapagbigay ng 32 points na may kabuang 6 points sa simula pa lamang ng third quarter kasama na ang 10 points mula kay Ray Malaga upang iangat muli ang lamang sa 59-51.
Sa huling 10 minuto ng aksyon, si Senator Sonny Angara pa rin ang kumamada ng 3 points na umabot na sa 12 points ang kanyang nai-contribute sa buong second half pa lamang. Dinagdagan pa ito ng 9 na puntos mula sa mga power shots ni Senator Go. Nagambag din sina Police Colonels Pedro Martirez at Anthony Padua sa responders upang ibaba ang lamang sa 4 na puntos 73-69 sa huling 2 minuto ng laro. Pero hindi na pinayagan pa ng Senado ang responders na makaangat hanggang sa tumunog ang final buzzer upang maiuwi ang final score na 81-72. Si Ray Malaga ang napiling Finals MVP. Well, I think more than anything, we're all inspired. Yung Kite Foundation, we were talking about it even before the game, how it is important for us to give our best kasi yung beneficiaries namin talagang inspiring sila, no? Yung ginagawa nila, yung mga bata na nangangailangan ng tulong para sa kanila din itong panalo na to. Pangalawa, yung buong Senate family. Kita nyo naman, Senate President, former Senate President, the senators are all here supporting us. So parang wala na kaming mahihiling pa when it comes to moral support. So it's up to us to really give our best. Pangatlo, siguro yung tinalo kami nung PNP. And 1-point game, it's very heartbreaking. So we feel that there's another opportunity given to us to redeem ourselves. Alam namin defending champion yan, MVP si Colonel De Mesa at yung this year's MVP si Colonel Alejandro. Alam natin na napakahusay na very well coached, very professional team talaga. Kaya hats off din sa kanila. Yung game, talagang kita nyo, umabot very dikit siya, di ba? May point na lumamang sila, lumamang kami. Pero talagang hindi siya na-settle o di natin alam yung winner until the last minute, di ba? So, talagang very competitive. It was a good tournament. Napakasarap po ng aming pinagdaanan. Natalo kami sa elimination. Nakabawi lang po kami sa semis and sa finals. Mas masarap ang pakiramdam pag nakabawi ka at nanalo ng champion. Team effort po ito. Senator Joel Villanueva, Senator Sonny Angara. Ang gagaling po nila Senator Angara at Senator Joel. Team effort ito. Present din sa laro sina Senate President Mig Zubiri, former Senator Franklin Drilon, Senator Jinggoy Estrada at Ms. Audrey Tan na presidente ng Senate Spouses Foundation. Yung pera na napanalo po nila ay gagamitin po natin sa napakarami mga projects ng Senate Spouses to help our, of course, unfortunate mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Maraming salamat sa UNTV for this opportunity na makalaro yung Senate Sentinels. Marami pong mga magagaling na kalaban. We had times na kala po natin na ibang games na matatalo na talaga kami. Pero to God be the glory, panalo pa rin. And we will put the winning funds to good use. Tulungan natin ating mga kababayan. So, mabuhay po UNTV, mabuhay po si Kuya Dan Rozon, and of course to all those mga viewers ng UNTV, mabuhay po kayo lahat. Nag-donate ang PNP ng 500,000 pesos sa kanilang napiling benepisyaryo, ang PNP Moral and Welfare Group. Ang Senate Sentinels ay pumili naman ng 3 benepisyaryo na maghahati-hati sa 1 million pesos cash prize. Samantalang iba pang awardee sa finals night ay ang kuponan ng OP executives na magdo-donate ng 250,000 pesos sa kanilang napiling benepisyaryo. AFP na may 200,000 pesos at tig 100,000 pesos naman para sa Judiciary Ombudsman at GSIS. Bahagi din ng Mythical 5 sina Senator Sonny Angara, Police Colonel Joshua Alejandro, Colonel Geralfredo Andal, Franz Alvarez at Captain Paul Anthony Yamamoto. Si Police Colonel Joshua Alejandro naman ang tinanghal na tournament MVP. Isang matagumpay na pagtatapos ng UNTV Cup Executives Face-Off at nagpasalamat din si Mr. Public Service Kuya Daniel Rason sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa liga. We're looking forwards kung loloobin ng Panginoon sa mga darating pang season. Sana po magpatuloy kayo ng pagsuporta upang tayo makapagpatuloy ng paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, sa isjis ng Galacia, samantalang tayo'y may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Once again,
Thank you, salamat sa MCGI, Members Church of God International, sa patuloy niyong suporta. To God be the glory! Rina Villamor Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumuhit ng kasaysayan ng Philippine Women's National Football Team ng Pilipinas nang manalo ito laban sa co-host sa New Zealand sa 2023 FIFA Women's World Cup nitong Martes, July 25. Naitala ng striker na si Serena Bolden ang unang goal ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang header sa ika-24 na minuto ng laro para sa score na 1-0. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasungkit ng World Cup ang Pilipinas. Binati naman ni Senator Pia Cayetano na siyang head ng Philippine Delegation ang Pilipinas sa kanilang panalo. Nagpaabot rin ang pagbati sa tagumpay ng Team Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod na makasaysayang panalo, makakalaban naman ang Pilipinas ang Norway sa July 30. At kapag muling nanalo, makakasama na sila sa knockout rounds. Congratulations, Pilipinas! At proud kami sa inyo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 21 na nagsasabi, "Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.